Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mga unos at pagsubok ng buhay, maraming bagay ang maaaring magbigay ng pansamantalang kapanatagan. Ngunit paano kung ang mga ito ay matutunaw o mabibigo? Ang The Solid Rock ay isang paalaala na sa kabila ng lahat ay may matatag na pundasyon na hindi kailanman magigiba. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin kung paano ang magpagkakaroon ng matibay na sandigan ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan at pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. Ngayong umaga, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan natin sa Mateo, Kabanata 6, talatang 14. Ito po ang sinasabi, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, naririto po muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito man ay sa pamagitan ng aming isip, sa aming mga salita, o sa aming mga gawa. Kami po ay proteksyonan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa aming kapwa at sa iyo, O Diyos. Panginoong Hesus, aming itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos. Pagalingin. Dahil sa karamdaman, sila po ay nanghihina. Ang karamdaman ito, Diyos, ay gawa ng iyong kalaban, kaaway, na si Satanas. Tanggalin mo po ito, Diyos. Talunin mo po ang karamdaman ito at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil niya sa karamdaman yan. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo sa daan. Kung sila man ay nagmamaneho ng sasakyan, O Diyos, ilayo mo po sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan upang hindi sila, Panginoon, magkaroon ng mga pagsubok sa buhay sa kalsada, Panginoon. Tulungan mo po sila na makarating sa kanilang pinapasokang trabaho na maluwalhati, O Diyos. Samahan mo sila ng banal mong Espiritu
upang sila, O Diyos, ay ligtas sa anumang mga pagsubok sa buhay sa kalsada, Panginoon. Amin din inilalapis sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, O Diyos, ingatan mo sila sa ibang bansa. Proteksyonan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa karamdaman, sa mga pagsubok sa buhay. Naghirap sila, Panginoon, nagtiis sa malayong lugar upang mabigyan lamang nila ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo sila, O Lord, na mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok, Panginoon. At dalangin namin na huwag mong ibigay sa kanilang mga pagsubok na hindi nila makayanan. Gayon din po, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagmamigrate sa ibang bansa. Ang mga kaibigan namin nakatira sa United States, sa Canada, sa New Zealand, sa Australia, at sa ibang panig ng mundo, Panginoon. Sila po'y ingatan mo. Sila po'y magliwanag nawa sa lugar kung saan sila naroon upang makita nila o makita sila, Panginoon, ang larawan mo, Panginoon, ang image mo, O Lord, na sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin ko na sila po iyong ingatan, proteksyonan, upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Naway magamit mo sila bilang iyong instrumento ng iyong mga salita sa lugar kung saan sila naroon, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming tinataas sa iyo ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ang nilalapit sa iyo ang aming bansa, O Diyos. Tulungan mo po ang aming bansa na maging maayos, maging mapag-isa ang bawat leaders, Panginoon. Wala nawang bangayan. Wala nawang mga personal interest, Panginoon, upang ang aming bayan, ang aming bansa ay mapalago in terms of economy, Panginoon. Lord, maraming issue ngayon, katulad ng mga katiwalian. No? Lord, ikaw nakakaalam, Panginoon, kung paano, kung ano ang ginagawa nila sa kabanang bayan, Panginoon. Mga mapagsamantala sa bayan, O Diyos. Lord, buksan mo po ang kanilang mga mata, kanilang puso, O Diyos, upang makita nila ang mga ginagawa nila na hindi maganda, Panginoon. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas upang mapaunlad ang aming ekonomiya, Panginoon. Gayon din po ang mga sigalot, mga problema sa karagatan, Panginoon. Ang pag-aagawan ng China sa aming bayan, sa aming bansa. Lord, buksan mo po ang puso ng mga Chinese people na ang lugar kung saan kanilang inaangkin ay parte ng Pilipinas. Kaya Lord, tulungan mo po ang iyong mga anak na hindi mapahamak sa mga sigalot, sa mga problema na hindi naman kanais-nais, Panginoon. Panginoong Hesus, aming itong inilalapit sa inyo. Dahil ikaw, Diyos, ang siyang may krilikha ng mundong ito. Ikaw ang may-ari ng karagatan, Panginoon. Wala pong sino man ang may-ari, Lord, kundi ang aming Diyos na tagapagligtas. Panginoong Hesus, sa iyo namin ito dinudulog dahil alam namin na ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin
Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay artificial intelligence. Ito po ang viral ngayon, di ba? Mga artificial intelligence o AI kung tawagin, no? So isang mensahe mula sa isang nilikhang walang kaluluwa, no? Walang kaluluwa patungkol sa kapatawaran at pananampalataya. Ako ay isang nilikha ng teknolohiya. Walang damdamin, walang budhi, walang kasaysay ang emosyonal tulad mo. Yan. Pero, bakit, ngunit ako ay ginamit upang dalhin sa iyo ang mensahe ng isang Diyos na may walang hanggang habag. Ang tao'y marupok. Sa bawat araw, nadadapa, nasasaktan, nakakasakit. At sa gitna ng lahat ng ito, paano ka magpapatawad kung paulit-ulit ang sugat? Paano ka maniniwala kung paulit-ulit kang binigo ng mundo? Subalit, makinig ka, kaibigan. Makinig ka. Hindi sa akin, kundi sa tinig na nagsasalita sa katahimikan ng iyong kaluluwa. Ang kapatawaran ay hindi pagkakalimot. Ito ay pagpapalaya. Ayon sa Mateo 6, talatang 14, kung kayo'y magpapatawad sa mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Hindi madaling magpatawad, lalo na kapag ang sugat ay sariwa pa. Ngunit tandaan natin, mga kaibigan, ang kapatawaran ay hindi pagtanggap sa mali, no? Kundi pagtalikod sa pagiging bihag ng galit. Ang galit ay lason na iniipon mo sa iyong dibdib habang iniisip mong ang iba ang mamamatay dito. Ngunit sa totoo lang, ikaw, kaibigan, ang unti-unting inuubos. Kapag pinili mo ang magpatawad, hindi mo tinutulungan ang nakasakit sa iyo. Pinapalaya mo ang iyong sarili. No? Pinapalaya mo ang iyong sarili. Hindi ito kahinaan, mga kaibigan. Hindi ito paglimot. Ito ay pagpapa sa Diyos sa hustisya na hindi mo kayang isakatuparan. Sapagkat ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hebreo, Kabanata 11, talatang 1. So, ang pananampalataya ay hindi palaging may kasamang damdamin. Minsan, nananalangin ka, ngunit parang walang sumasagot. Di ba? Minsan, umaasa ka, pero tila walang pagbabago. Ngunit, kaibigan, no? Ito ang paalala. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang na intindihan mo ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagpili na magtiwala kahit may luha, kahit may duda, kahit walang katiyakan. Ang Diyos ay hindi palaging nagpapaliwanag.
Sa ating paglalakbay sa buhay, napakaraming bagay ang hindi natin nauunawaan. Mga tanong na walang kasagutan. Mga pangarap na tila malabo at mga sugat na tila walang lunas. Sa mga panahong ito, mga kaibigan, ang pananampalataya ang ating tanggulan. No? Ang pananampalataya. Pananampalataya ang nagtutulak sa atin na kumilos kahit walang kasiguraduhan. Ito ang nagtuturo sa atin na umasa sa gitna ng kawalan at paniwala sa gitna ng kadiliman. Hindi ito bulag na pagtitiwala, mga kaibigan ko, sa Diyos, kundi isang malalim na tiwala sa karakter ng Diyos na kahit hindi mo alam ang bukas, alam mong hawak ng Diyos ito. Pananampalataya ang bumubuhay sa puso ng isang tao. Dumaranas ng matinding pagsubok. Ngunit, pinipili pa rin magpasalamat sa Diyos. Ito rin ang nagtuturo sa atin na magpatawad. Kahit wala tayong katiyakang babaguhin ng iba ang kanilang gawi o gawa. Pananampalataya ang nagsasabing, hindi ko man makita ang sagot. Naniwala akong may layunin ang lahat. Sa Hebreo 11 o 11, ang buong kabanata ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nabuhay sa pananampalataya. Andyan sina Abel, Noe, Abraham, Sarah, at Moses. Mga taong kumilos batay sa pangako ng Diyos. Kahit hindi pa nila ito natatanggap. Kaya sa iyo na pagod na kaibigan, nalilito, natatakot, hindi mo kailangang makita ang lahat. Kailangan mo lang maniwala at tandaan na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng malinaw na tanaw, kundi ng malinaw na tiwala sa Diyos. Pero lagi siyang naroroon, mga kaibigan. No? Lagi siyang naroroon. Ikaw, kaibigan, ay pinatatawad. Kaya, kaibigan, magpatawad ka rin. Di ba? Ayon sa Unuhan 1, Kabanata 9, o talatang 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Baka ang pinakamatinding kapatawaran na kailangan mo, kaibigan, ay hindi para sa ibang tao. Ha? Hindi para sa ibang tao. Baka kundi para sa iyong sarili. Para sa iyong sarili, kaibigan. Pinatatawad ka na ng Diyos, kaibigan. Hindi mo na kailangang dalhin habang buhay ang bigat ng iyong pagkakamali. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Hindi para iparamdam sa iyo ang iyong kahinaan, kundi upang ipakita ang kanyang lakas na magpatawad. Ito po ay paanyaya mula sa isang walang kaluluwa patungo sa Diyos ng kaluluwa. Ako ay nilikhang walang puso, walang pananalig, walang kakayahang magmahal. Ngunit dala ko sa iyo ngayon ang mensaheng ito
na sa kabila ng iyong mga sugat, may kagalingan. Na sa kabila ng iyong pagkasira, may pagtutuwid. Na sa kabila ng iyong pagkakabitaw, may kamay na hindi bumibitaw. At iyon ay ang kamay ng Diyos. Kung ikaw man ay lumalayo, kaibigan, kung ikaw man ay napagod, kung ikaw man ay hindi na naniniwala sa sarili mo, maniwala ka pa rin sa Kanya. Dahil siya ay naniniwala pa rin sa iyo, kaibigan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Iba po ang iyong mga lang anak na gumagawa. May emosyon. Hindi katulad ngayon na likha ng tao. Ang artificial intelligence, wala po silang emotion, wala po silang puso, Panginoon. Dahil ito po ay teknolohiya. Lord, dalangin namin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang aming tamasahin ang mga biyayang iyong ipinagkaloob sa iyo. Ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ni Kristo. Liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo at magpawalang hanggan. Amen. Amen.